Ibinahagi ng ilang Batanggenyo ang kanilang mga New Year's resolution. Hindi naman daw dapat minamadali ang pagtupad sa New Year's resolution ayon sa isang sociology professor. Alamin kung bakit sa report ni Paul Hernandez. New Year, New Me ang goal ng marami sa pagpapalit ng taon. At para nga raw magawa yan, may ilan na may pangako sa sariling babaguhin o di kaya babawasan sa mga naging gawi. Nasa checklist ng nanay na si Rosita ang paggising daw niya ng mas maaga. May pagkakataon kasing hindi na asikasong anak pagpasok sa eskwela. Lahat ho ng gawain ko matapos ko rin ho ng maaga, tapos makapaghanap buhay din po ako rin ng maaga. Ang aking pong mga anak, aking asawa. Dahil aminadong naging palainom at palasugal itong 2023, ito raw ang bagay na titigilan na ni June. Ramdam na daw kasi niya na wala itong naidudulot na maganda sa katawan niya. Talagang napalulong ko sugal yan. Kaya nasira yung mga plano dapat sa taon. Nagawa na natin, kaya dapat na natin baguhin. Ang mindset at goal ni Kirsten, bawasan na ang pangungutang. Promise ko ngayon taon, magbabawas ng utang. Hindi na masyadong para konti na lang yung babayaran. Nakatutulong naman nga raw ang pagkakaroon ng New Year's resolution. Ayon sa isang sociology professor, gabay ito ng isang tao para mapagbuti pa ang sarili. Dapat daw na gawing realistic o makatotohanan ang mga New Year's resolution. Kailangan ito measurable. Sinabi natin kasing measurable na kailangan mabibilang by the numbers. Ika nga, halimbawa, ang ating resolution is to lose weight. Siguro, 1 month, ilang kilos dapat ang mababawas natin. Huwag daw i-pressure ang sarili. Pwedeng simula ng paunti-unti ang pangakong pagbabago sa sarili hanggang makasanayan itong gawin. Magandang New Year's resolution din daw ang pagbibigay tulong sa nangangailangan. Ang pagbabago, hindi lang daw dapat maramdaman ng sarili, kundi sa kapakinabangan din ng iba. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.